ka-diaries, nandito po ulit ako sa isla kung saan po lumaki mga ka-diaries. So ito yung dagat, low tide po ngayon kaya sobrang ganun mo. Yan yung dagat. Yan. Dito ako lumaki mga ka-diaries. Isa ako sa mga bata na nag-aano ako dito, yung nangunguha ng mga shell. Ang dami kong mga pinagdaanan sa lugar na to mga ka-diaries. Kaya samahan niyo ako mga ka-diaries. Let's go para makita din natin kung ano pa yung makikita natin dito. At yan mga ka-diaries, meron pala akong ipakilala sa inyo ang aking sister! Yeah! Support! Come on! Let's go mga ka-diaries. Tignan natin dito mga ka-diaries ha. Yan, malawak ang dagat namin dito mga ka-diaries. Kaya pag nag-low tide, dito kami nangunguha ng mga shell. Yan. Tingnan niyo mga ka-diaries oh. Yan. Ito mga ka-diaries. Yan. Ang tawag namin dito, pako-pako. Binibenta namin to. Yan. Ito po, ito. Yan. Para siyang butterfly mga ka-diaries. Binibenta namin to. Dito kami nabubuhay ng mga panahong elementary ako hanggang high school mga ka-diaries. Isa itong dagat na to. Itong malawak na lugar na to ng dagat, ng low tide. Isa to sa mga malaking tulong sa akin kung bakit ako nakapagtapos din. Kasi dito kami kumukuha ng pangbaon namin sa school. Kasi pag nakabenta kami, ayan mga ka-diaries oh. Yun mo, ayan. Ito parang siyang butterfly mga ka-diaries, pero medyo mahal din yung kilo nito dati kasi nung mga panahon na yun, mga nasa 20 yung kilo nito eh. Kaya pag nakakuha kami ng marami nito, tiba-tiba kami. Kaya yung pambao namin yun. Diba? Ayan mga ka-diaries, nakakuha yung kapatid ko. Ganda mga ka-diaries, diba? Iba-iba yung kulay niya. Kaya yan. Tignan mo ako. Ayan mga ka-diaries, kung nakikita nyo yung lawak ng dagat. At yun, diba mga ka-diaries, sobrang na-miss ko talaga tong isla na to. Grabe, ang dami kong pinagdaanan sa isla na to mga ka-diaries. At kung makikita nyo, sobrang lawak. Para din siyang palayan kung nasa city ka. Yung mga, diba, ayan, sobrang dami ganito. Yan, ito yung sikat na sikat dati na kinukuha din namin mga ka-diaries. Ayan, ito yung tinatawag namin na cackles. Ito yung cackles mga ka-diaries. Pag binibenta namin to, 2.50 yung kilo nito, 2.50 pesos. Kumbaga 2.50 cents yung kilo nito mga ka-diaries. Kaya ang dami namin kinakukuha nito mga ka-diaries. Minsan nakakuha ako nito mga more than 5 kilo mga ka-diaries. Kapag nakakuha na ako ng more than 5 kilo, grabe, ang saya ko na nun kasi ang laki na ng pera ko nun. Kumbaga parang feeling ko nun mayaman na ako agad. Tapos yun, syempre mga ka-diaries, nililipot ko yun sa mama ko kasi hindi naman kasi kami mayaman na pamilya. Kumbaga kami ay nabubuhay lang din dito na kumukuha kami ng mga yamang dagat mga ka-diaries. Kaya ito yun, kilala ko sa inyo mga ka-diaries. Kapag nagpo-post ako sa social media, minsan nagbibiruan kami ng mga classmate ko, mga friendship ko. Kasi ito yung pako-pako mga ka-diaries. Yan, pako-pako, ito yung cackles. So yung cackles, ito yung kinukuha ko nung bata pa ako, elementary. Tapos ito din, kinikilo to. Kaya pag nakakuha ako ng marami nito mga ka-diaries, ang dami ko ng pera nun. Pambili ng mga papel, ganyan. So para makasurvive ka lang talaga mga ka-diaries. So yun, nung bata pa ako talagang ganun na ako mga ka-diaries. Mahilig akong gusto ko kumita ako ng pera. Kaya ito mga ka-diaries, kasi syempre mga ka-diaries, money is also part of our life. I know it's a tool, pero malaking bagay talaga na meron ka ding pera mga ka-diaries. Kaya nung bata pa ako, talagang natuto na akong dumiskarte sa murang edad. So elementary, grade 1 hanggang high school mga ka-diaries. Kumbaga, sobrang laking tulong sa akin ng dagat na to. Sobrang laking tulong sa akin yung ano na to. Kasi grabe talaga yung ano niya sa akin, yung help niya sa akin ng mga panahon na pag wala akong pera, pupunta lang ako dito. Minsan, nagagalit na nga yung lola ko kasi kahit sobrang init ng araw, katingkaran ng araw kasi ang init nga, nakakaano na sa balat. Go pa rin ako ng go, wala akong pakialam. Gusto ko, manguha lang din ako nito. Kasi ang isip ko noon, gusto ko magkapera ako para may pambaon ako sa school. Kaya ganun yung life cycle ko noong mga panahon na yun mga ka-diaries. Kaya sa sobrang gusto ko din na
ma-improve yung buhay ko. Gusto ko makaahon ako sa hirap na pinagdaanan din namin dito. Kasi hindi naman madali talaga na kapag ikaw nakatira ka sa isla, talagang hindi madali ang buhay dito mga ka-diaries. Kasi you need to work you need to work hard for you to get your dream come true. Kaya ako mga ka-diaries, napadpad ako sa Manila kasi yung tita ko doon nag-work. Kaya doon na rin ako, kinuha ako ng tita ko, doon ako nag-aral, doon ako nakapagtapos hanggang sa napadpad ako sa isang trabaho hanggang doon ako napadpad sa isang travel agency na environment. Kaya doon ako natuto mga ka-diaries na maging isang travel consultant, maging isang documentation officer, lahat mga ka-diaries. Kasi ang ginagawa ko doon mga ka-diaries, kung napapansin nyo sa mga post ko, meron po ako mga visa processing, meron po ako mga flight and international, domestic po siya, mga hotel and tour packages. Ganun po yung field ng ano ko ngayon, ng work ko ngayon mga ka-diaries. And so on, so far talagang sobrang nagpapasalamat din ako sa Lord, sa Panginoon, kasi talaga naman mga ka-diaries, na-mold ako. Si Lord talaga yung nag-guide sa akin. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, talagang siguro mga ka-diaries talaga, napakamahalaga yung prayer sa buhay natin. Kasi si Lord kapag nagpe-pray ka, pinapakinggan ka niyan. Kaya siguro ganun, kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Lord kasi talagang pinapakinggan niya din yung mga prayers ko. Tinulungan niya ako, inangat niya ako kung ano ako dati. Mas inangat niya pa ako ngayon. Kaya salamat sa Panginoon. At lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, lahat yon ay sa Kanya lamang mga ka-diaries. Sa Kanya lamang lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya nagpapasalamat ako dahil nakarating ako sa lugar na to muli. Kasi medyo matagal din para makabalik-balik ako dito. Kasi hindi madali. Kasi syempre mahal din yung pamasahe. Pag umuwi ako dito sa isla na to, dito. Doon kasi yung isla, doon ako nakatira. Diyan, dito lang kami kukuha ng mga kailangan namin kumuha ng mga yamang dagat para ibenta or kaya pag magkaroon kami ng ulam. So, dito talagang sobrang amazing si Lord kasi hindi rin talaga madali umuwi dito mga ka-diaries. Kasi pamasahe pa lang, mag-airplane ako, tapos after airplane, magla-land transfer going to the port para makasakay ako ng pamboat para makarating din dito sa isla. Kaya hindi talaga siya madali lahat mga ka-diaries. Kaya it takes time ulit para makabalik ulit ako dito kasi hindi naman siya mamasahe ka lang sa jeep, nandyan ka na. Ito hindi kasi marami po siyang pagdadaanan para makarating ka dito kasi magkakaroon ka pa ng syempre, pag pumunta ka ng airport, kung sakaling aeroplano yung sasakyan mo, pag pumunta ka ng airport, magkakaroon ka ng land transfer, magkakar ka pumunta ng airport. Pagdating mo ng airport, sakay ka ng plane para lumapag yung plane sa Panglao Airport. Pagdating sa Panglao Airport, magte-take ka ng bus papunta namang Dao Terminal. Kasi nandun sa Dao Terminal, meron dong bihire or van papunta naman ng Talibon, Bohol. So pagdating ko ng Talibon, Bohol, magka-cab ulit ako para makapunta ako dun sa seaport para makasakay naman ako ng pump boat. Yan yung mga pump boat dyan. Yan, nakikita nyo, maraming pump boat dito. Wala akong makikita mga jeep dito kasi isla nga po itong mga ka-diaries. Kasi sobrang thankful ako sa Panginoon ng mga narating ko ngayon. Grabe, siya talaga yon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Kaya kayong mga ka-diaries, huwag tayong tumigil. Ako kasi mga ka-diaries, isang island girl lang talaga ako. Mahirap lang ako na nanggaling at gusto ko lang na marating din yung mga pangarap ko sa buhay. Kaya unti-unti, binibigay ng Panginoon yun. Huwag ka lang sumuko mga ka-diaries. You have to overcome everything that happened to your life. And then, samahan mo rin ng maraming prayer kasi si Lord yun. Si Lord yung tutulong sa atin. Kasi siya lang talaga yung author ng buhay natin eh. Hindi dapat tayo laging nanghihingi ng sign sa Panginoon. Tayo yung magbigay ng sign para ma-deserve natin yung pangarap na yun. Kasi si Lord gusto niya eh, kapag ready ka na, He will give the dream or He will give the desire of your heart mga ka-diaries. Kaya yun lang mga ka-diaries, na-miss ko lang to, kaya nag-ano ako ng short clip pa ba yun? Pero sobrang thank you mga ka-diaries and I pray and I hope din mga ka-diaries na kayo din at unti-unti. Kung madapa tayo, bangon lang din. Kahit kung hindi mo kayang tumayo, gumapang ka hanggang sa makatayo ka. So kapag dumating yung mga problema sa buhay natin, kakayanin natin yan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, hindi tayo pwedeng tumigil. Kasi ganun tayo eh, diba? Ganun tayo sinilang sa mundong ito para lumaban, mabuhay, at gawin natin, abutin natin yung mga pangarap natin. Mahirap man, hindi madali, pero kakayanin natin yan. So yun lang mga ka-diaries, maraming salamat.
FB page. Paki-like and subscribe na rin. Jules Abad Diaries. At maraming salamat mga ka-diaries. Thank you!